Okay, magandang araw po sa ating lahat. Mga ka-explore at mga kababayan, sa mampanig ng mundo, nandun kayo dito sa Pilipinas o kaya naman itong mga kapatid natin na nasa ibang bansa, nasa iba't ibang sulok po ng mundo. Sana po'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Alam nyo, hindi na po natapos-tapos. Hindi na rin po naumpisahan. Ito pong usapin tungkol po sa impeachment. Ang tanong, matutuloy pa kaya yan o masusunog na? Grabe, ano? Pero ito, mas grabe po ang sinabi po ni Ronald Llamas. Ano po? Ito po ay sinabi ni Ronald Llamas doon po sa kanilang kwentuhan ni Kristan. Kung saan sinabi po na si Chis daw ang pinaka-worst, pinakamalala sa lahat. At alam ko, marami po sa inyo ang sumasang-ayon dyan. Dahil sobra na po, sobrang pang-delay. Yan ang ginagawa po ngayon ng Senado sa impeachment na yan ni Inday Sara Duterte. At marami na po ang mga kababayan po natin na naiinis na. Hindi lang po naiinis, nagagalit na rin po sa mga ginagawang palusot, mga delaying tactics, at mga aksyon ni Chis, kasama na ang buong Senado. At kung totoo man ang mga sabi-sabi po, yung mga alingas-ngas, kung totoo man po yung mga sinasabi na ginagawa daw ito ni Chis para sa kanyang pansarili o yung tinatawag na kanyang political ambition na maging Senate President pa rin dito sa susunod na Congress, yung 20th Congress, Senator, Senate President, ano po? Mag-isip-isip naman po kayo. Ang taong bayan po ay nakamasid. Ang taong bayan po ay nakabantay po dyan. Mga senador po kayo ng bayan. Senador po ng mamamayan. Kaya dapat po ay unahin naman po ninyo yung kapakanan po ng mga taong bayan. Sila po ang nagpapasahod. Kami po ang nagpapasahod po sa inyo. Ayan, di po ba? Magkaroon naman po kayo ng kaunting kahihiyan lamang po. Mga sir, mga ma'am. At ito naman po si Inday, na wala na pong ginawa kundi out of the country, pasyal-pasyal. Sinasabi naman daw na nagtatrabaho siya, pero hindi natin nakikita yung totoo na nagtatrabaho ang ating Vice Presidente. Panay din po ang pa-presscon. Yan. At talaga naman, pansinin po natin ang mga nangyayari ngayon kay Inday. Bawat bitaw ay nakatuon po kay PBBM o sa ating pamahalaan. Sa kanyang pahayag ay inaakusahan na naman niya itong si PBBM daw ay wala daw balak na bumaba sa pwesto. Na di umano, wala daw balak bumaba sa pwesto itong ating Pangulong Bongbong Marcos. At yan, sana naman kaya nakuha ng kanyang itim na ahas, yung informasyon na yan. Nakapagtataka hindi kaya, bahala na siya dyan. Samantalang, ang totoo niyan mga kababayan, mga ka-explore, paulit-ulit naman po nating naririnig sa ating Pangulong Marcos ang mga katagang pagkatapos ng aking termino. So, ibig sabihin lamang po na wala po sa isip or balakin ng ating Pangulo na manatili sa pwesto pagkatapos po ng kanyang termino. Ang ibig sabihin, wala siyang balak na hindi bumaba sa kanyang trono. Ang sa akin lamang mga ka-explore, para sa akin ito, maliban po sa talagang gusto ng mga Duterte na mapatalsik si PBBM sa pwesto, at alam naman po nating lahat na yan ay matagal na po nilang ginagawa. Pero hanggang ngayon, effect. Hanggang ngayon, si PBBM pa rin ang nakaupo sa pwesto. At ang isang dahilan dyan ay para lamang mapagtakpan ng mga isyu. Yung kanilang mga kinakaharap na mga isyu, kaya malamang talagang pinag-uusayan pa nila. Pinag-uusayan pa nila ang paninira sa Pangulo. Di ba ba? Pero sa mga nakikita natin ngayon sa administrasyon, lalong-lalo na po sa mga sunod-sunod na mga accomplishment ng gobyerno, talagang mahihirapan po sila. Mahihirapan po sila, hindi nila masisilipan ng butas ang ating Pangulo. Ang tinutukoy ko po dito ay ang mga DDS. Sila lang naman ang naniniwala na Wala na po. Sila na lamang po ang mga naniniwala sa kanilang mga poon. Yung mga kanilang idol na hanggang ngayon, pinapaniwalaan nila kahit hindi na po tama or sablay na po ang mga sinasabi. Na kahit mali na ang mga pinagsasabi, kahit puro kasinungalingan na, tuloy
pinapalakpakan nila. Siyempre, mga ano yan mga alagad yan wala talagang gagawin yung mga alagad na yan kundi pumalakpak, sumang-ayon, kahit mali. Di mo ba? Mapunta nga tayo sandali kay Harry Roque. Nakakatawa ito, ano? Sabi ni Harry Roque, hindi daw niya mapapatawad ang administrasyong ito. Dahil ito daw yung dahilan kung bakit nagkahiwa-hiwalay silang magkakapamilya. Alam niyo po, Attorney Harry Roque, ang tanong lang, humihingi ba ng tawad ang administrasyon sa inyo? Nagpapatawa naman po kayo. Hindi naman po sila humihingi ng tawad talagang hindi mo nga patatawarin kasi hindi nga humihingi ng tawad. Ang alam po ng karamihan, Attorney Roque, kayo po, ikaw ang umalis ng bansa. Siya po ang humiwalay sa kanyang pamilya. Anong dahilan? Dahil po sa takot. Takot niyang lumabas ang totoo. Kung totoo man na may mga kinakasangkutan itong si Harry Roque sa mga anomalya sa Pogo, kung ano-ano pa, marami po yan Ngayon, ano ba naman kung harapin mo na lamang? Para malinis ang iyong pangalan. Harapin mo ang mga akusasyon sa iyo. Total, sabi mo naman wala kang kasalanan, wala kang ginagawang mali. Di ba? Dahil kung totoong malinis ka, walang magagawa ang mga nag-aakusa sa iyo. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Di mo ba mga kababayan, mga ka-explore, nakita po ninyo yung nangyari po kay former Senator Laila de Lima, di ba? Talagang yun ang tinatawag na panggigipit. Sa bandang huli, ayun, napawalang sala at nakalabas. Ngayon, uupo na siya bilang isa sa mga kongresista. Mga kababayan, mga ka-explore, ito pong mga nasa kampo ng Duterte, hindi talaga titigil. Hindi titigil. Hindi nila talaga titigilan si PBBM. Bakit? Hindi kasi nila nagagawa ang gusto nila. Yan po ang katotohanan. Hindi nila kayang gawin yung mga dati nilang ginagawa. Dahil sa panahon po ni Duterte, ni Digong, lahat ng gusto nila nangyayari. Di ba? Lahat ng gusto nila nasusunod. Pero dito sa panahon ni PBBM, ay nako, andap na sila. Hindi nila nagagawa yung kanilang gusto. Bagkos, ito pang masaklap. Unti-unti na po silang nahuhbaran. Unti-unti na pong nabubunyag ang mga katiwalian sa panahon nila. Yan Uulitin ko na naman po mga kababayan, mga ka-explore. Sa totoo lamang po, kung ikumpara mo ang nakaraan, ito pong administrasyon ni dating Pangulong Duterte, malayong-malayo po. Malayong-malayo na mas marami na pong nagawa ang administrasyon ni PBBM. Malayo na po. Mas marami pong nagawa sa 3 taon lamang kumpara po sa 6 na taon ni Duterte. Sa mga hindi po naniniwala, sa mga DDS, subukan po ninyong bisitahin po ang website po ng gobyerno. O di kaya naman manood na lamang po kayo araw-araw sa mga official YouTube channel ng gobyerno natin. Meron po tayong RTBM at saka yung PTV. Araw-araw po, halos dyan po ninyo makikita ang mga aktibidades ng Pangulo. Para sabihin kasi ng iba na wala daw nagagawa o kaya walang ginagawa si BBM. Manood po kayo mga kababayan. Manood po kayo mga DDS. Panuurin po ninyo ang PTV at RTBM. Mangyari. Subaybayan nyo na rin po yung halos araw-araw na press briefing po ni Yusek Castro. Yung PCO press briefing. Halos araw-araw po yan na mayroon pong good news na ibinabalita itong ating Yusek Claire Castro. Yan. At sa mga patuloy naman na bumabati ko sa administrasyon, okay lamang po yan. Basta po basta mayroon po kayong sapat na batayan. Pero sa mga puro lang paratang, akusasyon at pagbibintang, patunayan po ninyo. Maglabas po kayo ng ebidensya. Maglabas po kayo ng dokumento o kung tawagin ng iba resibo at panindigan ninyo yan. Bintang dito, bintang doon. Paratang dito, paratang doon. Akusasyon dito, akusasyon doon. Pero ni isang batayan, ni isang ebidensya, walang mailabas. Nangangahulugan lamang na puro kayo chismoso. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panunood.